Alam niyo po, kaya po natin topic ito dahil napaka-importante po ito, nitong posisyon na ito, nitong appointment na ito as explained by Attorney Dino De Leon. So kailangan po natin bantayan. Hindi po porke maugong yung isang pangalan, tatahimik lang po tayo o manonood lang tayo o ma-entertain lang tayo dun sa appointment. Yung para bang nanonood tayo ng tennis, nanonood tayo ng basketball, nanonood tayo ng MMA fight, no? Busisiin po natin yung mga pangalan na talaga mag-a-apply for that position. Ang magbubusisi po niya yung JBC, Judicial and Bar Council. Pero at the same time, we also have to make our own research, make our voices known, and put pressure when needed on the president to appoint the rightful person dyan po sa position na yan. Imagine niyo po, no? Fixed term yan, 7 years. So, lalampas pa po yan sa termino nitong si Pangulong Marcos. So we have to make sure that he would appoint the right person for that job, for that position. Napaka-importante po talaga ng high integrity, competence, and of course, yung binanggit Attorney Dino, yung tapang para habulin yung lahat po ng mga dapat habulin yan. Pero mahirap po kasi kung ombudsman ay merong sinisino, meron po mga sacred cows, o merong mga interest na pinoprotektahan bukod sa sarili niyang interest. At alam niyo po, no, kung isang ombudsman ay corrupt, talagang pwede po niyang pagkakitaan yung posisyon na yan. So, importante po talaga na busisiin natin yung mga nag-a-apply dyan. Imagine niyo po, given the immense powers of the ombudsman, pwede niyang pagkakitaan, pwede siya magpayaman dyan. And the only way to remove that ombudsman, of course, is through impeachment na napakadugong proseso. So, tingnan po natin mabuti. Busisiin po natin mabuti yung mga aplikasyon dyan po sa posisyon na yan. And let us demand that the president appoint person using the highest standards. Baka naman protektahan lang interest ng mga Marcos, di ba? Pero syempre, dapat talaga hindi duwag yung susunod na ombudsman dahil hindi pwedeng matakot o magpatumpik-tumpik doon sa mga dapat tugisin, mga dapat habulin. Okay? Yan po yung nasa batas no? Yung mga naglulutang ng pangalan dito, no? Yung mga pinalutang yung pangalan, Robin Padilla, overqualified po yata masyado yun. Si Justice Edo Manzanas, joke lang po yun, hindi naman po siya justice, hindi naman po siya abogado. So, yung mga binanggit na pangalan dito, Attorney Claire Castro, sino pa ba? Leila de Lima, sino pa ba? Coco Pimentel, Justice Carpio, etc. etc. Ako tatanungin nyo, kaso congresswoman na siya. Nagsimula na po yung kanyang termino. Very qualified, highly qualified dito si former Senator Leila de Lima. And I think if she were to be appointed, she would definitely make a good ombudsman. Pero syempre, i-appoint pa siya ni Pangulong Marcos. So, walang assurance na hindi habulin ng isang ombudsman de Lima yung mga kaalyado mismo ng Pangulo. O baka sila mismo yung pamilya nila. So, it's not an assurance. Ang sa akin lang din po, no, napaka-importante po nitong salin na ito. No? Yung statements of assets, liabilities, and net worth. Meron po tayong batas patungkol sa ganyan. There are certain exceptions, of course. Dapat meron ko mga certain information na hindi dapat isupubliko dahil pwedeng mailagay sa panganib, for instance, yung buhay, yung pamilya, yung seguridad, o interest noong isang public official. Pero as a rule, dapat po talaga nilalabas ang salin. Pero kung pinahihirapan yung paglabas po ng salin, para saan pa tayo nagkaroon ng salin law? Dahil sinisira po niya yung ating prinsipyo pagdating po sa pagiging transparent at accountable ng ating mga public officials. Bakit kanyo? Bakit ba may salin law? Titingnan natin kung ginagamit ba ng isang opisyal ng gobyerno yung kanyang posisyon para magpayaman. Kaya dapat makita natin may assets ito every year. Lumalaki ba? O baka naman lumalago yung kanyang yaman, 'di ba? Yung salin in itself, that would be a helpful indicator for us to go after such a public official. Hindi siya yung end all and be all ng pagtugis sa kanya when it comes to this accountability mechanism. Pero napaka-importante po na merong salin. Pero kitang-kita po natin ang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayaw ilabas yung salin. Anong klaseng pangulo yan? Di ba? Nagkakatakutan pa. O, paano yun? Kung ganyan po yung klase ng mga leader na meron tayo na ay ilabas yung kanilang salin, tapos meron pa silang mga panatiko, mga taga-suporta, na kahit clearly mali yung kanilang ginagawa, patuloy na pinagtatanggol yung kanilang mga poon,
o anong klaseng kalakaran meron tayo. Nagkalat na naman po kasi mga taga-suporta dito, no? Kung saan-saan po nanggagaling yung kanilang hirit to protect their poon. Oh. Tingnan nyo rin po yung ginawa kay dating Deputy Overall Ombudsman, si Arthur Carandang, na nananahimik po ngayon, pero a person of high integrity. Tingnan nyo po yung ginawa sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I-research nyo na lang po. Ganun po kabagsik yung mga Duterte pagdating po doon sa mga opisyal ng gobyerno na hindi nila mapasunod at yung mga opisyal ng gobyerno na ginagawa yung tama. Tapos in the process, nasasagasaan po yung kanilang interes. So let's see kung matutuloy po yung impeachment trial. And I think matutuloy despite all this posturing, despite all these pronouncements by some senator judges who clearly do not deserve to be serving as senator judges. Dahil unang-una, wala namang alam sa proseso, walang alam sa batas pagdating sa impeachment, at ginagamit pa clearly impeachment process para protektahan yung taong nasasaktal. Yung kailangan pampilitin para gawin yung kanilang mga trabaho. Pero kung pagdating ng panahon na talagang nagkaroon na po ng impeachment trial, they can expect that the name of Arthur Carandang will be floated. And who knows, baka mag-testify pa yan sa impeachment trial pagdating po ron sa usapin ng bank accounts ng mga Duterte. Abangan nyo po. Doon, babalik sa alaala ninyo kung sino si Arthur Carandang.